Paul, wala na naman tayong tubig mamayang 10:00. Mag-ipon ka na sa balde. Parang sirang plaka ng mga bili ni Mrs. Nagkaroon ng panahon na halos araw-araw ang announcement ng Maynilad na mawawalan daw ang area namin ng tubig dahil sa preventive maintenance na kanilang isinasagawa. Nawawala to ng 10:00, tapos babalik naman ng 8:00 ng gabi. Okay, Mi. Buksan ko na lang. Ang aking karaniwang sagot. Minsan, masasanay ka na lang talaga. Ligo na lang ng maaga. Tapos tipid na lang maghapon. Hanggang sa bumalik na si Maynilad. Isang araw, wabas kung di ako nagkakamali. Nasa kwarto ako. Nagbabasa ng aking libro. Nang mag-text si Mrs. Di, paayos mo yung guest room. Dito matutulog si Bella. 3 araw na raw kasing walang tubig sa kanila. TY. Si Bella ang nakakatandang kapatid ni Mrs. 44 years old ito at hiwalay sa asawa. May 16 years old na anak, pero nakatira to sa asawa niya sa QC. Maganda ang ate ni Mrs. Kahit pang mommy rules na ang dating niya. Nung dalaga pa raw to, sumasali siya sa mga beauty pageant doon sa Mandaluyong, kung saan sila nakatira dati. At minsan nananalo pa. Nakadisplay pa sa bahay nila ang Sasha trophy niya. Katabi ng picture niyang nakapink na one-piece swimsuit. Siyempre naalala ko to kasi hindi alam ni Mrs. na crush ko ang ate niyang si Bella. Okay, mga anong oras daw dating ni Bella? Pa-inosente kong reply. Mga lunchtime daw. Dito na siya magla-lunch. Kaya padagdagan mo ang saing ha. Text ni Mrs. Hindi pa ako nakakasagot nang pumasok ulit ang text ni Mrs. Pagawa mo na ngayon kay Alice. Kasi isasama ko siya sa grocery. Kaya samahan mo na lang si Bella kumain ha. Okay. Maikli kong sagot. Malapit ko na malagyan ng thank you ng aking reply. Pero buti nilang napigilan ko ang aking sarili. Tumayo na ako at pumunta ng banyo. Inalis ang aking damit at umupo sa inidoro. Sabay punta sa Instagram. Tinype ko ang username ni Bella at nag-scroll ako sa mga picture nito. Hindi siya masyadong ma-selfie at karamihan ay picture ng mga sunset ang laman ng IG niya. May isa siyang picture ng 2021 sa Pico del Oro. Nakaluhod to sa buhangin. Suot niya yung blue-green na bikini at maikling shorts na itim. Medyo revealing ang suot nito. Kitang-kita mo ang hubog niya. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may nabubuhay sa aking ibaba. Pinigit ko ang aking mga mata at iniisip ang kapatid ni Mrs. Natigil ang aking kalokohan na mag-vibrate ang aking phone. Si Mrs. tumatawag. Hello? Nasa CR ko pala. Kumakatok si Alice sa pinto.
Anyway, nakasaing na siya ha. Aalis na rin kami. Bilisan mo na dyan kasi nag-text na si Bella. Papunta na raw siya kasi maaga na wala ng tubig sa kanila. O may kailangan ka ba sa grocery? Sige pabili na lang ako ng Nova. Tapos ubos na rin yung Nutella kaya bumili ka na rin. Okay. Novella at Nutella. Sige na, alis na kami ha. Bye. Love you. Okay. Wear your mask and bring alcohol. Bye. Love you. Nag-end na ang call. At natapos na rin ang aking maikling pantasya. Binaba ko ang phone at dumiretso na sa shower para maligo. Pagkatapos magbihis, pumunta ako sa guest room para tignan kung nalinis na ang kwarto. Naayos na rin pala. At amoy Glade pa. Bumaba ako para i-check ang kanin. Nang marinig ko ang doorbell. Sinilip ko muna sa bintana ng kitchen kung sino ang dumating. Si Bella. Nakasuot ng white na polo shirt at brown na shorts. May dala tong maliit na maleta. Naramdaman ko na unti-unti na namang nabubuhay ang aking ibaba habang tinititigan ko siya. Hi Bells! Welcome to Casa Reyes. Pabiro kong sabi sa kanya habang binubuksan ng gate. Good morning, Mr. Reyes. Nakangiting sagot niya. Bumeso to sa akin pagpasok sa gate at dali-dali ko namang naamoy ang kolonya. Medyo dumampiri ng kanyang busog na harapan. Pasok ka. Lagay mo nalang gamit mo sa sofa ha. Aakyat ko nalang yan mamaya. Wow! Full service deluxe talaga rito ha. Kaya gusto ko rito palagi. Biglang bumalik sa utak ko mga masasamang balak ko kay Bella. Kung paano ko siya ipapahiga sa kama bago sisidin ang kanyang ibaba. Higa ka muna, Bella. Upo pala. Sorry. Mali-mali kong nasabi. Naramdaman ko na namumula ang aking mukha sa hiya. Ang bilis mo naman, Paul. Kararating ko lang Natatawang sagot niya sa akin. Hindi kasi may iba lang ako naisip. Sabi ko na lang. At dali-dali naglakad papunta sa kitchen. Teka, check ka lang yung kanin. Inihain ko na ang ulam at kanin sa mesa. At tahimik kaming kumain ni Bella. Ang sarap talaga ng beef steak niyo, Paul. Thanks. Magdamag kasi ang nakababad sa toyo at mansi. Tumayo ako para kunin ang pinagkiinan ni Bella. Upo ka muna. Nagmamadali ka naman Kwentuhan muna tayo. Sabi niya sa akin ng nakangiti. Kaya naman muli akong umupo at binalik ang ngiti sa kanya. Well, ayun. Mawawala ng tubig. Ay, alam ko na yun, Paul. Ano ba yan? Naramdaman ko ulit uminit ang mukha ko sa hiya. Alam ko na. Umpisa niya. Kwento mo na lang sa akin ano naisip mo kanina. Kaya nasabi mo na humiga muna ako. Napatingin ako kay Bella.
para makita kung seryoso ba siya. Ngunit nakatitig lang siya sa akin. Shucks, ang hot niya talaga. Lumipat kami sa sofa ni Bella. Umupo siya sa tabi ko at muli akong tinanong. So, ano ang naisip mo kanina? Para sabihin na humiga muna ako. Nakakapanghinang titig niya sa akin. Hindi rin nakatulong ang mabilis na kabog ng puso ko. Wala yun. Nadulas lang. Pero hindi na kontento sa sagot ko si Bella. At lalo pa tong lumapit sa akin. Ang kanyang harapan, nakadikit na sa balikat ko. Sabay bulong. Ang sabihin mo, Paul, iniisip mo ko ihiga para may mahagawa ka sa akin. Tumaas ang balahibo ko nang maramdaman ko ang hangin na lumalabas sa kanyang bibig. Nang sabihin niya yon. Napalunok ako. Pinigit ko ang aking mga mata at pinag-isipan ng mabuti ang isasagot ko. Bahala na si Batman. Oo, Bella. Gusto kitang ihiga sa kama ko. Gusto kitang halikan. Gusto kong makita ang hubog mo. Gusto kong idampi ang labi ko sa labi mo. Gusto kitang mapaligaya, Bella. Matagal na. Bigla na lang tumahimik ang lugar. Nakapikit pa rin ako. Pero naramdaman ko na umalis na si Bella sa aking tabi. At lumipat ng sofa, yung pang-isang tao lang. Narinig ko kasi na lumabas ang hangin sa plastic na nakabalot sa unan, na bagong bili pa lang. Minuksan ko ang aking mga mata at tumingin sa kanya. Nakasandal to sa sofa. Hawak ang baso na may laman na iced tea. Nakatingin siya sa akin habang iniikot-ikot ang yelo sa loob nito. Bella, look. I'm sorry sa mga sinabi ko. Minaba niya ang baso sa side table at tumingin sa akin. So let me get this straight, Paul. Umpisa ni Bella. Gusto mo akong halikan? Oo. Mahina akong sagot. Tumayo si Bella at dahan-dahan naglakad papunta sa akin. Gusto mong makita ang hubog ko? Oo. Patuloy lang siya naglalakad papunta sa kinalalagyan ko. Gusto mo akong mapaligaya, Paul? Oo, Bella. Unti-unti nang nawawala ang kaba at hiya ko. Napapalitan na lang to ng init. Ngayon ay nasa harapan ko na si Bella. Dahan-dahan siyang yumuko at inilagay ang kanyang kamay sa tabi ko. Dinampot niya ang kanyang iPhone. Nagtap si Bella sa screen. At maya-maya narinig ko ang tunog ng ring mula sa kanyang phone. Wala pang ilang saglit. Narinig ko ang boses ng misis ko.
O Bella, anong balita? Hi be, saan ka? Eto, nasa grocery pa. Medyo mahabang pila eh. Pa-weekend na kasi. Sagot ni Bella at nakatingin sa akin. Oh, kumain na ba kayo ni Paul? May beef steak dyan. Oo. Ang sarap nga eh. Matagal daw tong nakababad sa toyo at kalamansi. By the way, may sasabihin ako. Nakatingin si Bella sa mangkok niya. Parang may iba sa boses niya. Tila inaasar niya ako. Tinatakot. Pinapakaba. Ano yun? Muli niya akong tinitigan. Pagtapos mo dyan, daan ka naman sa Santis. Pili ka ng 3 ribeye. Yung tig 1 inch. Ihaw tayo mamaya. Saad ni Bella. Ano? Out of way, Bella. Babalik pa ako. Next time na lang. Sige na. Minsan lang nandito ang ate mo. Please? Fine. Sige. Pabalikin ko si Alice sa gulayan para kumuha ng patatas at zucchini. Lakas mo sa akin eh. Parang nangaakit ang tingin ni Bella sa akin. Nakangiti siya. At buhay na buhay naman ang nasa ibaba ko. Yay! Super thanks, be. Ingat kayo ha. Bye. May utang ka sa akin. Bye. At binaba na ni Bella ang phone. At inabot ang kamay ko. Hinila niya ako. At naglakad kami papunta sa kwarto sa itaas. Alam mo, Paul, 3 taon na akong walang pagpapaligaya. Yung mga manliligaw ko sa office ay hindi ko pinapatulan. Ayoko. Tahimik lang akong nakinig sa kanya. Hindi ako makapaniwala na hawak ko ng kanyang kamay. Alam ko, Paul, na tumitingin ka sa akin pag nandito ako. Napalunok ako. Ha? Hindi, Bella. Shhh. Okay lang yun. Tinitignan din kita. Iniisip ko kung paano kayo magpaligaya ng kapatid ko. Narating na namin ang pinto ng kwarto. At dahan-dahan niya itong binuksan. Pumasok kami at pinapo ako sa kama. Bella, sure ka ba? Tumalikod to at bumalik sa pinto para ilak. At muling humarap sa akin. Oo, Paul. Sure ako. Paligayahin mo ako ng matindi. May mga linya sa pelikula na hindi natin makakalimutan. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Or, you're gonna need a bigger boat. Or, you talking to me? Ito yung mga linya na hango sa mga sikat na pelikula. Hindi na to makakalimutan. At nakatatak na sila sa utak ng lahat ng manonood. Oo, Paul. Sure ako. Paligayahin mo ko. Para tong sinabi ni Bella sa akin. Hindi ko na to makakalimutan. Nakatatak na to sa utak ko.
Ngayon nasa harapan ko ang hipag ko na si Bella. Naka-white na polo shirt at brown na shorts. Naglalakad patungo sa akin. Gusto niyang paligayahin ko siya. Hindi ako artista. Hindi ito pelikula. Siguro ito isang panaginip lamang. O kaya kathang isip. Hindi ko inaakalang mangyayari to. Akala ko'y hanggang imahinasyon lang. Pero, naisip ko rin na baka ito ay regalo sa akin ng tadhana. Baka nagkatotoo lang talagang matagal ko nang nasa isip ang nararamdaman ko. Tumigil si Bella sa aking harapan at marahan niyang tinanggal ang nakabalot sa kanya. Ang nasa harapan niya ay tila gusto ng pumigla sa pagkakakulong nito. Kung kaya tumayo ko't sinunggaban na siya sa labi. Dahan-dahan lang ako sa una. Hanggang sa maramdaman ko na lumalaban na rin siya. Para kaming mag-asawa na hindi nagkita ng taon-taon. Pagkatanggal ko ng nakabalot sa kanyang harapan, ay agad ko na tong sinunggaban. Marahan akong yumuko at para akong kumakain ng ice cream. Napapatili na lang si Bella hanggang sa pareho na kaming mainit. Dito na nagsimulang mainit na tagpo namin ng ate ni Mrs. Pinahiga ko siya at pinasok ang kalooban niya. Napatili ito, kaya naman lalo kong ginanahan. Matindi ang bakbakan namin ni Bella. At ilang sandali lang, pareho na namin naabot ang sukdulan. Sobrang saya ang nararamdaman ko dahil sa ilang taon ng mga pinag-iisip ko sa nakatatandang kapatid ng aking asawa ay naisa katuparan na. Pareho kaming hingal kabayo nang matapos kami. So, paano na ngayon, Bella? Tanong ko sa kanya. Wala, may nangyari na sa atin. Tapos. Sagot niya naman. I see. Paano naman kung gusto pa natin maulit to? Honestly, hindi ko alam, Paul. Okay. At tinalikan niya ako sa labi. Maliligo na ako. Maligo ka na rin sa baba. At maya-maya lang idarating na ang misis mo. Huwag kang mag-alala. Atin lang to. At sa huling pagkakataon, nung araw na yun, ay naglapat pa ang aming mga labi. Tumayo si Bella at kinuha na ang kanyang gamit. Binuksan niya ang cabinet at kumuha ng tuwalya. Naglakad siya papuntang banyo at pumasok sa loob nito. Humarap siya sa akin at binigyan ako ng kanyang ngiti. Ang ngiting niya nang umakit sa akin. Nang una siyang ipinakilala sa akin ni Mrs. Sinara niya na ang pinto at pinindot ang lock. Habang ako naman, sumandal ako sa unan at pinikit ang aking mga mata. Oo, Paul. Sure ako. Paligayahin mo ko.
Hindi ko na ito makakalimutan. Nakatatak na to sa utak ko. Mag-aalas 5 na ng hapon. Hindi ko na malayan na nakatulog pala ako. Agad akong bumangon at nag-ayos ng sarili. At pagbaba ko, nadatnan ko si Bella at ang misis ko na nasa sala at nanonood ng TV. Ay Daddy, ang sarap ng tulog mo. Parang ang dami mong pagod ah. Nagbuhat kasi ako mami, kaya napagod ako. Palusot ko sa kanya. Napangiti na lang si Bella sa sinabi ko. Lika Paul, may maruya dito. Merienda tayo. Paanyaya ni Bella. Sige wait, inom lang ako ng tubig. Pagkatapos kong uminom, ay pumunta na ako sa kanila. Ano yung pinapanood nyo? Ay maganda to di. Si Ann Curtis at Derek Ramsey. A Secret Affair. Nakangiting saad ng misis ko. Anong kwento niyan? Ay, basta manood ka na lang di. About yan sa mga kabit-kabit. Medyo kinabahan naman ako. At napatingin ako kay Bella. Ngunit nakangiti lang to sa akin. At kinindatan pa ako. Ay, ayoko ng ganyang palabas, Mami. Baka ma-stress lang ako. O sige na. At magbabasa na lang muna ako sa taas. Bakit di? Hindi naman to nakaka-stress eh. O baka naman may kabit-kabit ka din ha? Nakasimangot na tanong ng misis ko. Ano ba naman yan, Mi? Hindi kayo magagawa sa'yo, no? Sige na, magbanding na muna kayong magkapatid. Marahan akong tumayo at umakyat na sa kwarto. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa mga sinabi ng aking misis. Hindi ko alam kung nakahalata ba siya o talagang nagkataon lang. Kung kaya tumiga na lang ako sa kama at nagbasa na lamang ng libro. Maya-maya lang biglang nag-vibrate ang phone ko. At nung tinignan ko to, may new message sa aking Viber. At pagbukas ko yung number lang. Bakit para namang kinabahan ka kanina sa mga tanong ng kapatid ko? Pagbasa ko pa lang ng mensahe, ay alam ko na kung sino to. Si Bella. Paano mo nalaman ang number ko? Eh di syempre sa kapatid mo. Sabi ko kasi kanina, ang tagal ko nang nag-antay sa labas ng bahay niyo. Dahil akala ko walang tao. Eh yun pala nasa taas ka. Kaya sabi ko sa misis mo, kailangan ko ng kontak mo. Para hindi na maulit na mag-antay ako sa labas ng matagal. Bo, galing mo rin magrason ano? Siyempre kinabahan talaga ako kanina. Alam mo naman ang unang pagkakasala ko to sa aking asawa. Don't worry, Paul. Wala makakaalam ng sikreto natin. Mabilis niyang reply. At bago pa man ako makareply sa kanya, ay nag-send na siya ng picture niya na nakangiti. Bigla naman ako nakaramdam ng init nung makita ko ang kanyang maamong muka. Iba talaga ang ganda mo, Bella. Nakaramdam agad ako ng init. Ay, huwag kang mai-inlove sa akin, Paul.
hahayaan kita kung anong gusto mong gawin sa akin. Promise, Bella. Hindi ako may in love sa'yo. Mahal ko ang kapatid mo. Pero matagal na kasi kitang trip. Hindi ko alam. Pero nabighani ako sa alindog mo. Gusto mo bang maulit ang nangyari kanina? Oo naman. Mabilis kong sagot. Sa kabilang banda. Bella, sino ba yung kachat mo? Kanina ka pang humingiti dyan ah. Huwag na kaya tayong manood. Tanong ng misis ko kay Bella. Ay wala to be. Ka-work ko, may tinatanong lang. Oh, sige na manood na tayo. Sige na, later na lang Paul. At nagagalit ng misis mo sa akin kaka-cellphone. Bye. Huling message niya sa akin. Kaya naman nagpatuloy na lang ako magbasa ng aking libro. Hanggang sa tumawag na sa akin ang misis ko. At maghahapunan na raw. Hindi ko na malayan ng oras. 7:00 na pala ng gabi. Agad akong bumaba at nadatnan ko sila na kumakain na. Sinaluhan ko naman kaagad ang mga babae na kasama ko sa bahay. Nang matapos kami maghapunan, nood lang kami ni Mrs. ng movie. Habang si Bella naman, pumasok na ng guest room dahil pagod na raw siya. Mag-alas 9 na ng gabi nang umakyat kami ni Mrs. sa kwarto. Dumiretso ang aking asawa sa banyo upang mag-half bath. Habang ako, nag-scroll lang sa Facebook. Ilang sandali lang lumabas na rin ang misis ko. Nakatapis lang to. At amoy na amoy ang mabango niyang shampoo. Ang bango naman ng asawa ko. Ngumiti lang to at humarap sa akin. At marahan niyang tinanggal ang nakabalot sa kanya. Wow! Saad ko. Marahan na lumapit sa akin si Mrs. At sinunggaban ako. Namiss kita, Adi. Ilang araw din tayong walang paligaya. At naging mainit agad ang mga tagpo. Habang nagpapaligaya kay Mrs., ay sumasagi sa isipan ko si Bella. Hindi naman halos magkalayo ang hubog ng magkapatid. Pero iba lang talaga ang apil ni Bella. Kung kaya naman lalo kong nag-init. At ilang sandali pa, naabot na rin namin ng langit. Mabilis nakatulog ang aking asawa. Habang ako naman, ay dilat na dilat pa. Sinubukan kong i-message si Bella. Still awake? Maikli kong message sa kanya. Yes, Paul. Hindi ako makatulog kakaisip sa'yo, Bella. Ako din, Paul. Parang kailangan kong mapagod para makatulog ako. Bahagya akong napaisip at tinignan ko si Mrs. Mahimbing ang tulog. Dali-dali akong bumangon. At marahan ako nagtungo sa guest room kung nasaan si Bella. Kumatok ako at agad naman tong binuksan. Nakita ko si Bella na nakapantulog. Medyo gulat pa to. Diba, gusto mong mapagod para makatulog ka?
Tumango lang siya. Kung kaya't agad naman akong pumasok at sinara ang pinto. At pagkaharap ko sa kanya, sinunggaban ko agad to. Paul, baka marinig tayo ng kapatid ko. Hindi, Bella. Tulog na yun. Pinagod ko kanina. Napangiti lang siya at agad kong tinanggal ang pantulog niya. Ibang klase ka talaga, Bella. Iba ang alindog mo. Matindi pa ang bakbakan namin. Halos wala na kaming pake sa paligid. Lahat ng gusto namin gawin sa isa't isa ay ginawa na namin. Sobrang init ng mga tagpo.